Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po kayo ng another kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya panoorin mo na ang buong video dahil madali lang ito. So una, dito sa ating kawali, naglagay po ako dyan ng 200 ml ng coconut cream. After adding ng coconut cream, yung mismo lagayan niya po, nilagyan ko lang din ng 200 ml na water bago inilagay ko siya dito sa aking kawali. After po nun, maglagay na rin tayo dito ng 1 can or 370 ml ng evaporated milk. After adding ng evaporated milk, naglagay lang din po ako ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Siguraduhin po natin na naka-off pa yung apoy sa ating kalan. After po natin yung mahalo, maglalagay lang po tayo nito ng 340 grams ng Tita Ellie munggo beans. So, yung syrup niya po ay dinrain natin. Yung mismong munggo lang po yung inilagay natin dito sa ating mixture. After adding ng ating munggo, hahaluin lang po natin ito ng maigi bago pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. So, yung apoy po dapat natin dito ay medyo malakas kasi hihintayin po natin na kumulo muna yung ating mixture. So, habang hinihintay po natin yung kumulo, meron po ako ditong 1 cup and 3 tablespoon ng cornstarch. So, hindi lang siya 1 cup ha, maglagay pa kayo ng another 3 tablespoon ng cornstarch. So, kapag nailagay na natin yung ating water dyan, siguraduhin po natin na tutunawin natin ng maigi yung ating cornstarch. Kasi po, hindi magiging masarap yung ating dessert recipe kapag hindi natin yan natunaw ng maigi. So, after nating matunaw yung ating cornstarch, dito sa ating kawali, syempre makikita ninyo na kumukulo na yung ating mixture. So, kapag kumukulo na yan, hihinaan nyo lang yung apoy sa inyong kalan. Ayan, so kapag mahina na yan, ilagay lang natin yung tinunaw natin na cornstarch kanina. So, isalin lang natin yan. Tapos, habang sinalain natin yan, hahaluin natin yan ng hahaluin ng maigi. Tapos, dapat mahina na yung apoy kasi ayaw naman natin mabigla yung pagkaluto ng ating cornstarch kasi po kapag nabigla yung pagkaluto niyan, magiging maaligas-gas po yung lasa ng cornstarch. So habang nilagay ko yan dyan, sobrang hina na ng apoy, tapos tuloy-tuloy lang ako sa paghahalo. Tapos mararamdaman ninyo na naluluto na yung inyong mixture kapag hirap na po kayong maghalo, yung sumasakit na yung inyong mga braso. So kapag nailagay na natin yan dyan at nahalo na natin to ng maigi, naglagay lang po ako dito at least 3 tablespoon ng butter or margarine. So haluin nyo lang yan dyan hanggang sa matunaw, and then after po nun, kapag naluto na natin yung ating mixture, syempre, off nyo lang yung apoy tapos i-transfer nyo lang to sa inyong mga lagayan. So ako po, ang ginamit ko na lagayan ay yung ating 500 ml na microwavable tub. Tapos po, isinalin ko yan dyan lahat. So, in total, nakagawa ako ng 4 na piraso. Tapos po, pinalamig ko lang to sa aking chiller. Pero dapat hindi nyo muna siya ilalagay agad sa chiller para maiwasan na mabilis yung pagkasira o pagkapanis nito. So, ako, dito ko muna siya sinet aside sa aking lamesa. Tapos na medyo nawala na yung init niya, inilagay ko na siya sa aking chiller. Tapos po, nung nagsiset na or nag-firm na yung ating kakanin recipe, tsaka ko siya inilabas ulit sa chiller. Tapos nilagyan ko lang siya ng keso bago. Pwede na po natin tong i-enjoy! At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy kakanin recipe na Munggo Maha Blanca. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa kakanin lover at munggo lover, say hi Ate Angel sa ating comment box section. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!